Ayan. Naku, mukhang wala ka pong audio tutor, Rubicel. Sige, unahan ko na muna si Tutor Rubicel, no? Nais kong batiin ang lahat ng ating mga manonood, no? Mga guro, mga mag-aaral, mga magulang mula sa iba't ibang sulok ng ating bansa, no, na patuloy na sumusubaybay sa amin, no? Isang masaya at makabuluhang pag-aaral na lamang muli sa Filipino sa Piling Larang, Tekbo. At ako si Tutor Curvy, kasama ko naman si... Meron na? Ayan, meron na Tutor Rubicel. Ayan. Pagbati po sa lahat at syempre mainit, mapagpalayang hapon sa ating lahat. Syempre gayon din kay Tutor Kirby at sa lahat ng mga kasama natin. Syempre pa mga teachers po mula sa senior high school, sa iba't ibang division, gayon din ang mga estudyante natin na talaga nakaantabay. Dahil ngayon ay week 8 na po, konti na lang, tapos na ang quarter 1, pero ganun pa man, kitang-kita tuloy-tuloy pa rin ang pagkatuto ng bawat isa sa atin. Siyempre, batiin din natin ang mga talaga namang powerful na mga magulang dyan na walang pagod sa pagkuha ng kanilang mga module po, no? At sa pagpasa po nito sa kanilang mga guro. Good afternoon po sa inyong lahat. At siyempre, i-ano lang natin, Tutor Rubicel, tayo ay nasa ano pa lang, tama po ba? Week 7. Week 7 kasi gumawa ako weekly home learning plan. Ganyan ka-advance, no? Siyempre, Ayan, pwede natin batiin din, Tutor Rubicel, no, mula daw sa good afternoon po or good PM from JEA GMHS Senior High School SDO Bataan kay Idlik Zaid. Ayan, napakalayo ng nakikinig sa atin ngayon, Tutor Rubicel, no? Welcome po from, wow, grabe, SDO Bataan, tama ba? Ayan, pagbati po sa mga guro dyan, syempre sa Division ng Bataan. Good afternoon po at maraming salamat sa pagsama sa amin. Ngayon din, marami din tayo mga kasama mga estudyante. Nandiyan, syempre po walang humpay, no? Walang talagang tigil, no? Na pagsama sa atin. Pagbati po kay John Michael Oprasio, kay Althea Bayo, hello. Syempre, isama rin natin dyan. Maraming salamat sa pagsama sa amin si Jasmine Nicole Patricio, Ian Cedrome Casas, mukhang taga-ibang eskwelahan ito. Ayan, MBTs, Grade 12 STEM 2. Wow, iba-ibang strand. Ayan. Pero ganun pa man. Gusto ko rin humabol, Tutor Rubicel, ng pagbati, no, sa aking kaibigan na si Engineer Adrian Miguel Umenga. No? Tiyak na sumusubaybay din siya sa atin ngayon. So ano nga ba ang ating tatalakayin sa araw ngayon, Tutor Rubicel? Ayan, tulad nga na binanggit kanina, tayo ay nasa week 7 pala. Nagmamadali ako. Quarter 1, week 7, hakbang sa pagsasagawa ng manual, no? Kung babalikan po natin yung nakaraan, alam natin na tayo ay nasa promo materials, flyers at leaflets. At ito ay pagpapakilala pa lang, no? So ngayon, iisa-isahin na natin, hihimay-himayin na natin yung mga promo materials na yan. Marami nag-heart kasi alam nila, no, malaking tulong talaga yung mga tinatalakay natin sa bawat Miyerkules o sa bawat linggo. Ano nga ba ang layunin ng araw na ito? Ayan, no, upang mas maging matagumpay at makabuluhan ang pag-aaral natin sa araw na ito, no, halina't baunin ang layunin. No? Inaasahan na sa pagtatapos ng aralin ay malilinang sa iyo ang kasanayan na iisa-isa ang mga hakbang sa pagsasagawa ng mga binasang halimbawang sulating technical vocational. At yun nga, mas kikilalanin natin pag-aaralan ng malaliman, no, ang patungkol sa manual, no? Specifically nga yung hakbang sa pagsasagawa ng manual. Ayan, para po lalo natin magkaroon tayo ng panguna o sinasabi natin pagbabalik-aral. Kung talagang nakinig tayo nung nakaraang pagkikita. Sabi ko nga, ang tinalakay natin ay hinggil sa promo materials, flyers, leaflets, isang pagpapakilala o introduction, no? Basahin natin ang panuto ng sabay-sabay. Sige nga po, panuto, tukuyin kung flyers o leaflets ang inilalarawan sa bawat pangungusap. Isulat sa sagutang papel ang titik F kung flyers at L naman kung ito ay leaflets. Uulitin ko, ang isusulat nila ay F kung flyers, kapag L naman kung ito ay
Leaflets. Leaflet. Ayan. Ayan, sana po ay nakikinig tayo, no? Para sa unang bilang, grabe, meron ng sumasagot. Ibigay po yung Ayan, item, kung ito ay unang item. Pagkatapos, isulat din yung ang sagot. sagot. Ayan. Para sa unang bilang, sige, Tutor Kirby. Ayan, basahin natin, no? Karaniwang isang maliit na papel lamang ito na may lamang larawan at maikling teksto. Ano kaya ito? F, flyers o L, leaflets? Naku, Ayan, may para nakita ka ano, na no? kaagad na mga sumagot, Tutor Bisel? Tama, may mga nakita na ako na mga sumagot, no? Pero bago yan, magbasa lang tayo siguro mga 3, no? Hanggang 4 na pagbati para po sa ating mga kasama. Kasama natin si Joy Kin, Kenix Velasco. Nako, nanonood po yan, isang working student po, mula po yan doon sa parang maliit na tindahan, pero ganun pa man, palaging present yan. Gusto ko lang po siyang batiin. Nakakatuwa po sa bata na gano'n, no? Kumbaga, dala-dalawa yung ginagawa, pero nakakapagpatuloy doon sa kanyang layunin na makapag-aral. Ayan, gayon din kay Manlapas, Andre Nicole, Jasmine Nicole Patricio, Robilyn Roque. Ayan, bigay na nga po Naku, ang natin ang sisipag tamang ng sagot. mga Opo, bata mo, Tutor Bisel, at talagang opo, sumusubaybay talaga. sa atin ngayon. Ano kaya ang Ayan, sagot? Ibigay na natin, Tutor Bisel, sa unang katanungan. Ang tamang sagot ay letter F. Ito po ay yes. isang flyers. Flyers. Ayan, kasi isang maliit na papel lang. Ang leaflets, alam natin na At ito nabanggit yung ko ito noong nakaraan, Tutor Bisel. correct. Binigyan diin yan nung nakaraang pagkikita. Nakakalito naman talaga, Tutor Kirby, kung anong pagkakaiba ng leaflets at flyers. Parehas kasi silang handbill eh. Talagang pag ibinigay sa'yo, madali talagang masukbit, madaling itago. No? Pero ganun pa man, marami rin naman nakakuha ng tamang sagot at talagang nakinig sila nung nakaraang pagkikita. Ayan. Yan. Para naman sa ikalawang bilang, ito ay naglalaman ng higit na komprehensibong impormasyon. Komprehensibo, mas kumpletong impormasyon. Flyers ba to Flyers. o leaflets? Ayan. Pakisulat po natin yung number or yung kung anong bilang ang ating sinasagutan pagkatapos yung sagot para alam natin kung saan kayo sumasagot talaga. Ayan, maraming salamat po. Ayan. Sabi po ni Jericho Damas, shout out po, ma'am. From Ormoc City. Grabe, from Wow, Ormoc from Ormoc City. City. Magandang hapon, no? Mula sa divisyon ng Ormoc City. Ayan, pagbati dyan sa lahat po ng mga estudyante at patuloy na sumusubaybay. Yan, ibigay na natin ang tamang sagot. Sabi ni Mary Joy Suarez, L daw. Sabi rin ni Patricio, L din daw. Gayun din si Mares, L. Gayun Ayan, din si mukhang Julie nagkakaisa silang Abate, lahat, no? Tutor Bisel, no, sa mga Correct. sagot nila sa ikalawa. Sige, ibigay na natin. Ang tamang sagot ay L. Ito po ay isang leaflet. Ayan, palakpakan para sa lahat ng nakakuha Nakakuha ng ng tamang tamang sagot. Ayan, sagot. sila Jasmine Nicole Patrios, Mary Joy Suarez, no? Tama po ang kanilang mga sagot. At para naman sa ikatlong katanungan, o basahin na natin, Tutor Bisel. Karaniwan itong isang buong papel na itinupi sa dalawa o higit pang bahagi. So, ano kaya ito? Flyers o leaflets? Naku, mukhang nabanggit mo to noong nakaraang, Tutor Bisel. Tama, tama, no. Pati yung aso namin, no, talaga nakikisabay sa pagsagot at talagang nakikiisa siya, no. Sige, sabi karaniwang itong isang buong papel na itunupi sa dalawa o higit pang Higit bahagi. pang bahagi. Ayan. Sa number 3 po, grabe yung iba talaga, oh, dahil nakapaskil na, sinagutan ng lahat. Ayan, maraming salamat naman. Sabi ni Chanel Arcega, letter F daw po, ito daw ay flyers. Sabi ni Celine Mares, ayan, leaflets daw. Kay Lacen Ibanez Texon, leaflets daw po. Gayun din kay Mary Joy Suarez ay leaflets pa rin. Sige, ibigay nga natin ang tamang sagot. Humabol pa si Patricio, L din daw. Ayan, naipakita ko tuloy yan. Ayan, letter L po. Leaflets ang tamang sagot sa ikatlong katanungan. Ayan, palakpakan para sa lahat ng nakakuha ng tamang sagot. Okay. Ayan, maraming salamat. Para naman sa ika-4 na bilang, ito ay mura lamang at mas madaling gawin dahil maliit na espasyo lamang ang kinukonsumo nito. Mura lang at mas madaling gawin. Ano kaya ito? F o L?
Ano Well, kaya ang tamang sagot para sa ika-4 na bilang? ayan, Ayan, meron na ako ditong pagbati po. nakita mula kay Ayan, Celine Tutor Bisel na napaka-aktibo ni Celine ngayon. Ang sagot niya ayan. sa ika-4 ay letter L daw. Naku, tumutok po tayo sa mga estudyanteng bibo 'no, na palagi pong nanonood at kasama natin tuwing Miyerkules. Dahil po sa susunod pong pagkikita para po sa week 8 ay meron tayong sorpresa para sa kanila. Gusto mo ba Tama, 'yon? at abangan po dapat nila yan, Tutor Bisel. Mga Ayan, sorpresa, 'di ba? Para sa ating mga para sa mga patuloy na sumusubaybay sa atin 'no, simula week 1 hanggang sa week 8 natin. ayan, maraming salamat. Kanina parang nakita ko 'no, pagbati kay Sheila Habalia, nanonood po siya. Gayon din kay Mrs. o Ginang Janice Galang. Hello, hello po. Siyempre Galang de la Peña family po 'no. Ayan po. Siyempre sumagot na po ang ating mga kasama. Sabi ni Jasmine Nicole Patricio, F daw. Ganon din kay Sheila Habalia, F din daw po, no? Ayan, flyers din daw. Ano kaya ang Ayan. tamang sagot? Ang tamang sagot ay F. Flyers po ang tinutukoy dito sa ika-4 na bilang. Yan, salamat. Okay, para sa huling bilang. Ayan, Ikalima. ito ay tinatawag ding pamphlets o brochure. So, ano kaya ito, Tutor Bisel? Ito ay Flyers tinatawag ding ba? pamphlets o brochures. Nako, ang bibilis na ibang mga manonood natin ngayon, no? May sagot na agad. Si Mary Joyce Suarez, no? Letter L ang kanyang sagot. Ito daw ay isang leaflets. Gayon din si Celine Mares at si Sheila Habalia, Caroline Cancino, leaflets din daw ang sagot. Gayon din di papahuli si Emmy Rose Salazar Capili at si Lacen Ibanez Texon. Letter L daw po, leaflets daw po. Tama kaya ang kanilang sagot? Sige nga, Tutor Kirby, Ayan. bigay na Ang natin. tamang sagot ay tumpak na tumpak po ang kanilang sagot, no? Letter L o leaflets. Ayan, maraming salamat po. Ayan, so nakita natin kung gaano kahuhusay ang ating mga kasama. Sabi nga, isang padyak at isang palakpak para sa kanila. Grabe. Dahil sa Ayan. husay nila, no? Dahil ibig sabihin na tandaan nila yung mga tinalakay nung nakaraang pagkikita. Ibig sabihin, handa na sila sa susunod nating aralin. Binanggit ko na kanina na kung saan tinalakay natin ang promo materials, ang flyers, at ang leaflets bilang panimula o introduksyon ng ating pagtalakay para po sa ating pagsasagawa ng mga technical vocational sulatin. Ngayong araw na ito ay magpapakilala ulit tayo ng isa pang halimbawa ng isang promo materials o ginagamit sa isang technical vocational. Ayan. So ngayon mas kilalanin natin, no, palalimin natin yung kung ano nga ba yung mga dapat pa nating malaman sa manual. Basahin natin. Isang libro ng impormasyon o mga tuntunin na nagsisilbing pasulat na gabay o referensyang material na ginagamit sa pagsasanay, pag-oorganisa ng gawain sa trabaho, pagbuo ng mekanismo, pagpapatakbo ng mga kagamitan, pagsaserbisyo ng mga produkto o pagkukumpuni ng mga produkto. No? Kung ating matatandaan, di ba? Ang manual naman talaga nasabi natin o natalakay na ito ay nagsisilbing pasulat na gabay o referensya dahil nagbibigay nga ito ng sunod-sunod na proseso o pamamaraan sa kung papaano natin gagamitin, iingatan, pagaganahin, bubuuin, di ba, yung isang bagay kasangkapan na binili natin. At bukod doon na nga sa nauna nating talakayan dati, no, tungkol sa manual, yung pagpapakilala, nabanggit din natin na nagsisilbi ding gabay ito sa kung papaano tayo kikilos. Ano-ano yung mga bagay na dapat at hindi natin dapat gawin sa isang kumpanya, organisasyon o samahan, no? At dahil din sa manual, di ba, nabibigyan ng kaliwanagan ang mga miyembro ng isang partikular na kumpanya o organisasyon sa kung papaano nga kikilos. Ano-ano yung mga alituntunin, yung panuntunan, di ba, na dapat nilang tandaan upang hindi makalabag sa regulasyon sa sistema ng isang kumpanya o organisasyon. At ngayon nga, ano nga ba yung maaari nating sundin na mga hakbang sa pagsasagawa ng isang manual? So una, babasahin natin.
tukuyin ang layon ng manual sa pamamagitan ng paggamit ng sino, ano, kailan, saan, bakit, at paano. So unang-una, kailangan pala nating masagot ang mga katanungang ito, no? Mabasa ng mga tagatanggap, makita yung mga sagot sa mga katanungang ito. Halimbawa nga, sino ba ang gagamit ng produkto mo? Ano ba yung nais mong yung produkto na paglalaanan ng manual na gagawin mo? Kailan ginagamit yung produkto? Saan ginagamit, no? Bakit at papaano ginagamit yung produkto. So yun yung halimbawa po natin, no? Ikalawa, magsaliksik at mangolekta ng impormasyon mula sa eksperto, no? Kailangan masisigurado natin na tumpak at wasto ang mga impormasyon na ilalagay natin sa manual. At syempre sa pamamagitan ngayon ng pagsasaliksik, di ba? O kaya naman, pangongolekta ng impormasyon mula sa eksperto, maaari din tayong magtanong sa mga dalubhasa, no? Upang masiguro na tumpak, wasto at tama talaga ang mga nilalagay natin sa manual. Ikatlo, uriin at ayusin ang mga datos at impormasyon. Ang mga impormasyon na nakalap natin, no, ay iorganisa, ayusin ayon sa kinakailangang gawin. At syempre, ang pagkaklasipika ng impormasyon nga ay nakabatay sa itinakdang layunin ng manual. Meron ka bang maidadagdag dito, Tutor Vicen? Yan, tama yun. Tama yung sinabi, no? Alam nyo, mas maganda yan kung titingnan po natin o makakakita tayo ng mismong halimbawa ng mismong manual. Lahat tayo merong mga cellphone, meron tayong mga appliances. Kung titingnan po natin, iba-iba po siya. Dahil sa iba-iba siya, kailangan makategorize mo siya o makita mo kung anong pagkakaiba ng appliances na ito at paano siya nagiging kakaiba. Kaya nga po, napakahalaga na marunong magsaliksik yung gumagawa ng mismong manual. Hindi lang siya inilalatag kung ano lang yung alam natin. Dapat tama yung terminong gagamitin. Dapat din, maiuri mo to kung ano ba ang pangunahing layunin mo. Bakit mo ba isinusulat tong manual? Magpakilala ba ng produkto? Manghikayat? At marami pang iba. Kaya nga sabi, uriin, ayusin yung datos, no? Kailangan makita mo. Pero pag yan ay nagsisimula pa lamang, lahat ng datos o impormasyon ay manggagaling po yan sa mga dalubhasa at eksperto. Ayan. Para sa ika-apat, tumpak po, no, Tutor Vicel. At para sa ika-apat, magpasya sa naaangkop na disenyo para sa manual. So dito dapat planuhin natin ang visual na disenyo na ilalagay natin. At sabi nga, angkop dapat ito sa manual na gagawin natin. Kasama dito yung mga larawang ilalagay mo sa manual, no, yung mga uri at estilo ng letrang gagamitin at maging ang papel na gagamitin o kung saan ililimbag ang manual mo. Okay po? Next, susunod po natin, ikalima, gumawa ng balangkas. Ano ba itong gumawa ng balangkas, Tutor Vicen? kapag tayo ay gumagawa ng isang balangkas, tinitingnan natin at sinisipat nating mabuti kung ano yung pinakamahalagang impormasyon papunta sa hindi masyadong mahalagang impormasyon. Sa madaling salita, napakalaga ng balangkas para mas madali mong maisulat at wala kang mawaglit na mga mahalagang konsepto batay doon sa produkto o batay doon sa institusyon o kaya mga nais mong sambitin buhat doon sa mga binanggit mo hinggil doon sa paksa. Kaya napakalaga ng balangkas, isinusulat mo muna at mas nakikita ito ng isang manunulat kung anong kulang, anong pagkakamali, ano pang dapat idagdag. Ayan. Ayan. So tamang-tama po, no? At para sa ika-anim, matapos na makagawa kayo ng balangkas, no, isulat na ang inyong manual. Ikapito, ipabasa sa mga taong maaaring gumamit o sa editor. So ito nga, no, bago tuluyang ilimbag o paramihin ang kopya ng inyong manual, no, maaaring ipabasa nga muna sa mga taong gagamit nito sa editor o pwede rin naman sa mga eksperto at sa dalubhasa, no? Pagkatapos ay hintayin yung kanilang tugon kung ito ba ay maayos na, naaangkop, o may kaunti pang pabang dapat na irebisa, no? At syempre, siguraduhin na lahat ng rekomendasyon nila ay mai-apply doon sa manual na ginawa mo. At para sa ikawalo, ilathala ang manual, no? Dahil matapos ang
mapabasa at makita yung ibang mga mali, ilathala ang manual at sa ika-9 natin, baguhin ang manual kung may mali o nakalilitong panuto. Paano itong ika-9, Tutor Bisel? Okay, napakalaga nung ika-9. May mga ilan po na gumagawa ng manual. Iba-iba kasi yung mga paraan nila, no? Sa mga susunod na pagkikita, mas magandang marinig nyo ito sa mga eksperto. Pero sabi nga po, batay po doon sa mga ilang mga gumagawa ng manual, sabi, sa paggawa po ng manual, meron po talaga na nag-iimprenta po sila ng ilang piraso. Pagkatapos ipinamimigay po ito, ngunit doon lamang sa kanilang kinasasakupan. Dahil para po sa kanila, mas maganda raw nakikita raw nila mula sa kanilang sa harapan ng mismong inimprenta nila, mas nakikita nila yung maling baybay, maling salitang ginamit o mga termino, yung mga nakakalitong salita, kasi napakalaga sa manual, simple lang at tiyak. Kaya nga po, kailangan bisitahin, basahin ulit, pagkatapos, saka uli ito iimprenta na kung saan ito na yung final editing na tinatawag na pwede nang ipamigay sa publiko. Ayan, Ayan. kumpleto na ang ating manual at sa aking palagay magkakaroon po ng maayos, kumpletong manual batay sa hinihingi ng mga mambabasa. Ayan. So at yun nga, Tutor Bisel, no, at sa ating mga manonood, ang siyam na maaari nating sundin na mga hakbang sa pagsasagawa ng isang manual. Ngayon naman ay alamin natin kung ano-ano nga ba ang mga ah, dapat isaalang-alang sa pagbuo ng disenyo. Sige, Tutor Ayan. Bisel. Nakita na natin kung ano yung mga bahagi ng isang manual, no? Yung iba sinasabi na alam na daw nila kasi nakita na nila yun eh. Nakita na nila dahil meron nga naman daw silang cellphone, appliances, at iba pa. Pero kapag ikaw na yung gagawa, bukod sa mga hakbang sa pagsasagawa ng manual, napakahalaga na tandaan mo ang ilang mga paalala sa pagbuo ng disenyo. Shoutout po para sa mga ICT nating mga estudyante, no? Ayan po. Ayan. Talagang Paalala sa naaangkop ito. paalala sa pagbuo ng disenyo. Una, alam kong kayo ay malikhain, pero ang hinahanap sa manual ay simple at madaling unawain ng panuto. Kapag sinabing disenyo, dapat pasok yung salitang simple, tiyak, espesipiko. Dapat hindi maligoy ang panuto, dapat nandoon na mismo sa loob ng manual kung anong gusto mong mangyari, anong hinihingi mo, paano to gagawin. At yun ang tinatawag nating maayos na manual. Pangalawa, nararapat din po, maraming salamat sa mga nag-heart, no? Ibig sabihin, sumasang-ayon, nakikinig talaga. Ayan. Ayan. No, Maraming salamat, nakikita ko no? po yan. Maraming salamat sa mga hug, sa mga, talaga yan. Salamat po yan. Ayan. May kahali-halina at angkop na disenyo. Paano nagiging kahali-halina at angkop na disenyo? Batay sa binanggit natin ng mga nakaraang pagkikita, dahil simple lang, maging ang mga kulay na mga ginagamit ay dumadaan sa mga eksperto o kaya tinitignan kung ito ay angkop. Napakahalaga na marinig natin ang opinyon ng mga taong kinasasakupan natin upang malaman natin kung ano ba talaga ang gusto mong ang palabasin o ipakita sa madla. Na kung saan, ano ba ang talagang layunin nito? Pero nakakita na ako ng isang disenyo, no, sa paaralan namin. Ang pinaka-inilagay naming disenyo doon ay yung mismong itsura na kabuuan ng paaralan namin para mas madali pong makilala at malaman nila na ito yung hinihingi namin at ito yung pinakikilala naming paaralan. Sa madaling salita, yun ang pinakalayunin namin. Natumbok na kaagad, di ba? So, ibig sabihin, isa yan sa mga sinasaalang-alang sa pagbuo ng disenyo. Ikatlo, may mga ilustrasyong makatutulong sa pag-unawa ng manual. Batay sa binanggit natin, nakakatulong talaga ang imahe, simbolo, o anumang larawan. Pero hindi kailangan masyadong napakaraming larawan. No? Napakahalaga na simple lang o yung mga mahalagang mga larawan lang o yung mga nangangailangan lamang ng mga larawan. Tulad na lamang ng sino yung bumuo noon, ano ang pinaka pangunahing layunin mo, bakit mo to sinasabi, bakit mo to binabanggit. So napakahalaga nun para sa pagbuo ng isang maayos na disenyo. At Ayan, ang susunod, maaari din nilang ilagay, Tutor Bisel, no, sa larawan, yung larawan na
yung hindi gaanong common or na kumbaga hindi gaanong alam natin yung mga parang unique features ng halimbawa ng produkto na yon, no? Yun pala yung tawag sa kanya. Maaaring maglagay doon ng larawan para sa oras na makita nila, yun pala ang tinutukoy doon sa manual. Tama, yan. Yan yung pinaka-ano nun 'no, makikita kaagad. Siyempre pa, magagamit mo rin ito sa susunod na sanggunian o sa hinaharap. Dahil alam natin nagbabago ang manual, hindi puwedeng ang manual mo sa kasalukuyan ay manual mo pagkalipas ng 5 taon. Dahil nga po nagbabago ang mga pangangailangan, nagbabago yung mga taong naghahanap ng produkto o humahanap o yung sinasabi niyang panlasa. Kaya sa aking palagay napakahalaga ng at dun din nakikita kasi yung pag-unlad ng isang institusyon o kaya ng isang kumpanya o maging ng isang produkto. Ibig sabihin kaya nagkakaroon ng pagbabago, 'pag tinignan nila yon makikita nila yung kung paano nagbabago at umuunlad ang isang produkto. At ang huli, naglalaman ng tungkol sa mga paksa, gawain, pamamaraan at iba pang impormasyong nakaayos sa lohikal na pagkakasunod-sunod. Iyan lang naman ang lagi natin tatandaan. Dapat ang detalye, konsepto ay naihahanay natin ito ng may pagkakasunod-sunod. Hindi siya pasambot-sambot o yung maisuksok lamang po natin. Kaya nga kanina, pinaalalahanan tayong gumawa muna ng balangkas. Sana nakikita natin kung ano ang kaugnayan ng bawat salita mula sa akbang at sa paalala. Ayan. Ayan. At syempre may dagdag ko lang din, Tutor Bisel, sabi nga rin nila, nabanggit dito na simple at madaling unawain, no? Dahil ang kasimplihan kasi ang daan, no, sa madaling pag-unawa. So nararapat lang na dapat simple at madaling maunawaan yung gagawin na manual. Tama Para yung mga susunod salita naman, 'no, ng Tutor mga Bisel. ginagamit. Ayan. Sige, magtungo na tayo, Tutor Bisel, sa bahagi ng isang manual. Ano nga ba ang mga bahagi ng manual, yung mga maaari na yung mga kalimitang nakikita natin sa manual, no? Ayan. So, unahan ko na to, Tutor Bisel, no? Pamagat. Nagbibigay ng pangunahing idea sa kung ano ang nilalaman ng manual. So, dito parang ito yung title, no? Nung sa oras na mabasa ng tagatanggap yung pamagat mo, dapat hindi nagkakaroon ng kalituhan. Nalalaman agad nila kung para saan ba o anong uri ng kagamitan, no, yung pinaglalaanan ng manual mo. Kung ito naman ay employees manual, 'di ba? Bukod kasi sa mga manual ng produkto na discuss or natalakay din natin noong nakaraan yung employees manual, 'di ba? Maaari mo namang ilagay sa pamagat kung anong institusyon yung pinaglalaanan ng manual mo. Ayan, Susunod, dapat nga dapat talaga ang pamagat isa lang o hanggang 2 'no. Yung ayan, kumbaga tama. pagtingin pa lang, alam na kaagad at nakakatawag ito ng pansin 'no. Sige, Ayan. ikalawa, ayan. Isang magandang punto yung Tutor Bisel na talagang dapat magagamit din ng ating mga manonood, no? Para sa paggawa nila ng pamagat. Pamagat pa lang yan. Susunod na natin ang talaan ng nilalaman. Nakasaad dito ang pagkakahati-hati ng mga paksa sa loob ng manual at ang pahina kung saan ito tinatalakay. O ito nga yung tinatawag natin sa English na table of contents, no? Sa talaan ng nilalaman, napakahalaga na mailagay mo ang tiyak na pahina kung saan matatagpuan ang bawat bahagi ng manual. Halimbawa, kung saang pahina nga matatagpuan ang espesifikasyon, kung saan pahina matatagpuan ang mga bahagi ng isang partikular na kasangkapan, saang pahina matatagpuan ang mga panuntunan kung papaano gamitin yung isang produkto na yon at iba pa. Ayan, halos kumpleto na. Tandaan natin dahil mamaya sa panghuling pagsusulit, mga kasama, yan po ang ating sasagutan. Mamaya po. Sabi raw po, pamagat, sa harapan niya ng mismong aklat o mismong manual, talaan. Ito po yung table of contents, nandun ang pahina, nandun ang paksa. Sa ikatlo, nandyan ang pambungad o yung tinatawag nating introduction. Pamilyar ang lahat ng grade 11 at 12 dyan dahil lagi silang meron silang pananaliksik at iba pang mga Ayan. asignatura na may kaugnayan diyan. Ano bang ibig sabihin ng pambungad? Naglalaman ng paunang salita
tungkol sa manual, gayon din ang mensahe o pagpapaliwanag tungkol sa nilalaman nito mula sa may akda o sa isang taong may kaugnayan sa kumpanyang nagmamay-ari ng manual. Maikli lang ito, pero masisipat na kagad kung ano ang tatalakayin sa mga susunod na pahina. Ika-4, nilalaman o yung tinatawag nating katawan o sustansya ng manual. Tumatalakay sa katawan ng manual sa mismong pagpapaliwanag ng mga gabay, pamamaraan, alituntunin, at dyan mo makikita ang mga termino na kung saan aangkla sa disiplina o sa larang nito. At syempre, sa huli, appendice. Matatagpuan dito ang mga kalakip na impormasyon hinggil sa manual, katulad ng impormasyon kung saan ko kontakin kung meron kang mga puna o suwestyon o karagdagan, mga tala, at iba pa. Kung titingnan nating mabuti, kung lahat ng yan ay nasa isang manual, kumpleto, ibig sabihin, balido at makakakuha tayo ng tamang impormasyong magiging gabay natin sa isang produkto o sa isang institusyon. Ayan. Sa palagay ko, handa na ang ating mga kasama sa panghuli nating Ayan, gawain. pwede tayong manghingi ng mga hearts at reacts ulit sa mga manonood nating Tutor Vicen, no? Para malaman natin kung handa na ba sila, no? Para sa ating pangwakas na gawain. Sige, give us Tama. hearts at reacts. Ayan, maraming salamat sa nag-heart at doon sa nag-hug, no? Shout out daw, sabi, ang lakas, so shout out, ma'am. Andeng Perez, no? Ito po si Hana po, na mula po sa Escopier, kung hindi po ako nagkakamali. No? Maraming salamat. Ayan. Para sa pangwakas na gawain, tukuyin ang tamang sagot. Ayan, nakikita natin sa harapan natin kung anong larawan o imahe, no? O ilustrasyon. Ano kayang bahagi ng manual ito? Saan kayang bahagi ng manual makikita ang ganitong larawan? Ayan, base doon sa 5 na ibigay natin, no, na bahagi Opo. ng manual. Ano kaya ito ang pinapakita sa larawan? Ayan. Sige, Ano ba yung mga maaari niyo bahagi? i-type. Ayan yung pamagat. Diba? Nandyan ang talaan ng nilalaman. Nako, Yan. pamagat, talaan ng nilalaman, pambungad, nilalaman, appendice. Ayan, ano kaya yun, no? Ano kaya Ayan. itong pinapakitang larawan? Ano Maaari kaya nilang i-type pinapakita? sa ating chat box, no? Ayan. Tutor Meron ako Kirby. nakita dito, Tutor Bise. Yes po, Ayan. Tutor Bise. Dapat, no, isulat natin talaga yung mga, no, kasi alam nyo, ito lang yung paraan natin para makapagpasalamat sa kanila. Abangan ang week 8, no? Week 8 ba Ayan, o week tama 9? talagang Ayan. may Basta sa pasabog pinakahuli, no? at Ayan. espesyal na kaganapan tayo doon, Tutor Ayan. Bise. Tama. Sabi ni Celine Mares, nilalaman daw. Ayan, nilalaman nga ba? Ayan, meron din humabol Tutor Bisan mula kay Nicole Patricio. Nilalaman din ang kanyang sagot at ang tamang sagot sa unang bilang ay nilalaman. Ilang lahat. Ang husay. Ayan, gayon din si Mary Joy Suarez, no? Maraming salamat. Ikalawang bilang. Tingnan nga Ayan. po para tingnan nga ang ilustrasyon o larawan sa ikalawang bilang. Ano At kaya sabihin. ito, no? Ayan. Tukuyin So, kung nakalagay anong dito. bahagi. Ayan, mga hakbang upang gawing ligtas ang tubig inumin. Tapos, ayan, may mga nakalagay na dyan, no, Tutor Bisal. Ano kayang bahagi ito ng manual? Ayan. Maaari nilang ilagay ang numero ng bilang, no? At yung kanilang tamang sagot para malaman natin kung anong number yung sagot nila na yon. Ayan, para maalala nila, ano ba uli ang mga bahagi ng manual? Pamagat, talaan ng nilalaman, katawan, pambungad o introduksyon, appendice. Ano kayang bahagi? Ano kayang bahagi ng manual ito? Ayan, meron ako ditong nakita, no, isa Tutor Bisel, dumagdag. Sabi ni Brandon Sunyo, nilalaman daw ang kanyang sagot. Kanina yun sa unang bilang, no? Ayan, nakasunod sa panuto, si Celine Fernandez Mares. Sabi niya, talaan ng nilalaman. Tama kaya
ang sagot sa ikalawang bilang? Gayon din si Tingnan Mary natin, Joyce ang tamang Suarez. sagot po dito ay nilalaman pa rin po siya. Yan, tama po. Nilalaman. Nilalaman, no? Ayan, kung titingnan natin. Ayan. Para sa ikatlong bilang, yan, maraming salamat sa mga nag-heart, no? Para sa ikatlong bilang, napakadali lang yan. Oh, No? ito po, no? Sinabi ko yan kanina, nasa harapan lang ito kadalasan. Maikli lang at nakakatawag ng pansin kaagad ng mambabasa. Ano kaya Ayan. ito? At Ayan, sabi makikita ni Mary, agad no kung ano yung pinaglalaanan ng manual sa oras na basahin itong bahagi na ito. ayan, nagkakaisa ang kanilang mga kasagutan. Tama po. Ayan. Ibigay na natin ang tamang sagot sa ikatlong bilang. Ayan, tama at tumpak po ang kanilang mga sagot dahil ang tamang sagot ay pamagat. Palakpakan para sa ating magagaling ng mga manonood. Para sa ika-apat na bilang, Ayan, ano kaya ito? meron ng clue sa taas. Diyos ko, ayan, agad. Pasensya na, hindi nata nabura. Pero ganun pa Hindi man. natanggal. Yes, ano kayang bahagi ng manual ito? Yan, Sige, nabanggit sa ko to ika-apat. kanina, Tutor Bissell, no, na mailagay dapat na narito ang mga tiyak na pahina kung saan matatagpuan ang mga bahagi ng manual. Sige, Correct. para sa ika-apat. Ayan. Mukhang ano, no? Ayan, sabi ni Mary Joyce Suarez, sabi nung iba, alam ko na ang sagot, no? Gayon pa man, si Mary Joyce Suarez talaan ng nilalaman. Gayon din si Binibining Julie Adatu, talaan ng nilalaman daw. Ayan, si Maris, ganun pa din, no? Hindi nagbabago, talaan ng nilalaman. Si John Michael Viola, talaan ng nilalaman. Gayon din si Patricio, si Soriano. Sige nga, nagkakaisa naman ang sagot Ayan, nila. nagkakaisa ang kanilang sagot at syempre, tama ang kanilang mga sagot. Talaan ng nilalaman. Ikalimang bilang, huling bilang na po. Ano kayang bahagi ng manual? Kikita nyo ngayon. Ano kayang bahagi ng manual yan? Ayan. Ano kayang bahagi ng manual yan? Bilang, no? Ano nga ulit ang mga bahagi ng manual, Tutor Bissell? Meron tayong Ang nilalaman, pambungad o introduksyon, katawan ang nilalaman, at syempre ang appendice. Ayan. Ano kayang bahagi ng manual ang nakikita nyo ngayon? Sige nga. Ano kayang bahagi ng manual yan? Ako, rice cooker to, halatang halata, no? Opo, tama ka dyan, Tutor Bissell. May malakita na ako dito ng sagot, Tutor Bissell. Sabi, pambungad daw. Mula kay Celine Mares, no? At kay Julie Adatu, pambungad din ang kanyang sagot. Ako, tama kaya ang kanilang sagot na pambungad ang ikalimang bilang? Sige Ayan, nga. ipakita na natin ang tamang sagot sa ikalima ay pamagat. Nasa unang pamagat. position kasi nga 'di ba kung mapapansin natin mga anak, ang rice cooker talaga hindi siya nakikita agad doon sa harapan kung ano yung titulo o pamagat, no? Pero ganun pa man, nakakalito man, pero dahil nandun na sa taas, no, at ito ay nabigyan naman ng diin, at kung sa palagay nyo ito ay pambungad, bakit kaya pambungad? Tandaan natin linawin natin. Pag sinabi natin pambungad o introduction, mga kasama, ito po yung mga ilang mensahe o detalye na nagpapakilala hinggil sa isang produkto. Okay? Ayan. Pero ganun pa man, kung titingnan natin, halos wala namang mali, no? 4/5 halos ang mga score ng ating mga kasama. Kaya para dyan, palakpakan para sa ating magagaling na manonood sa araw na ito. Ayan, muli maraming salamat sa ating mga mahuhusay na mga estudyante mula sa iba't ibang division ng senior high school, mga guro na talaga namang walang tigil sa pagsubaybay at pagbibigay ng karunungan sa ating mga estudyante at syempre pa sa ating mga magulang. Ayan, muli maraming salamat. Para sa anumang mga komento at suggestion, pwede naman din pong i-PM kami ng direkta kung meron pong karagdagan o paglilinaw. Muli, maraming salamat sa lahat. Tutor Kirby.
Ayan, muli ako si Tutor Kirby at maraming salamat sa lahat ng ating mga manonood ngayon na sumaybaybay at interaktibong kooperasyon sa atin, no? At syempre pasasalamat din Tutor Robicel sa lahat ng mga nasa team reply, no? Yung mga replay, yung mga nanonood ng ating replay, no? Dahil talagang sinusubaybayan nila hindi man during our live, 'di ba? Binabalikan nila naman nila ang ating session, no? At yon, maraming salamat at makita tayong muli sa susunod na pagkikita natin, no? Yan, sabi nga, sulating techbox sa makabago. Tungo sa produktibo at mapanghamon na ebalwasyon. Binabantayan. Binabalikan. Hindi kayo iiwanan ni Tutor Kirby at Tutor Rubicel. Muli, maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat. Paalam, susunod ang Paalam!